Hello mga bibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. So ito na kabibig ha. Ang latest chika ngayon. Ako nakakawindang mga kabibig. Bakit? Ito kasi ang chika kabibig. Nakakalungkot. Ewan ko kung ito ba ay happiness ng mga anti-Duterte or tayo, mga supporters ni BP Sara, malulungkot sa issue na ito kabibig. Talagang malulugmo ka or we're praying no na sana magbago ang isip niya. VP Sara hindi na tutuloy sa pagtakbo sa 2028 dahil kay PRRD. Yan ang pinag-uusapan ngayon kabibig. Naku po, paano yan? Ano kaya, o sino kaya kung hindi si BP Sara, so sino ang pwedeng tatakbong presidente? Nako, happy moments ang mga Pinklawan, ang mga Marcos loyalist, ang mga BBM supporters. Naku, maging happy si Risa Hontiveros kasi wala na silang malakas na kontra. Naku, ang chika ngayon, Leni Robredo at Raffy Tulfo daw ang posibleng ipangtapat ni BBM kay Sara. Ngayon, si Sara hindi natutuloy sa pagtakbo sa 2028. Focus mo na siya sa kanyang tatay Digong. Paano yan kabibig? Yan ang bali-balita ngayon. Marami ang nalungkot, marami ang na-shock mga kabibig sa bagong revelasyon ni Senator Amy Marcos. Knowing Senator Amy Marcos ay close best friend ni VP Sara. So baka napag-usapan nila ito. Baka napag-usapan nila ba na kung hindi talaga makakauwi si Pangulong Duterte hanggang 2028, parang or for example, ma-convicted si Tatay Digong, wag lang sana. Wag po sana, pero nakikita nila ba na ang mga posibleng mangyayari kabibig? So eto kabibig ito yung sabi ni Senator Amy Marcos, nag-aalinlangan si VP Sara na tumakbo sa 2028. Everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague, which is totoo naman, di ba kabibig? Parang iniisip ni Bibi Sara ba, lahat ng itong politika, ito yung nag-udyok, ito yung ginamit ng mga demonyo para ang kanyang tatay ay maipakulong sa ICC na hanggang ngayon hindi pa nabasahan kung ano ang kanyang mga kaso. 'Di ba? So VP Sara is more concerned with her father. Parang naisip ni VP Sara, ilang taon na lang, 80 years old na ang tatay niya, matanda na. So kaysa mag-join siya sa politika at hindi niya mabigyan ng oras ang kanyang tatay sa mga natitirang taon ng buhay niya, much better maglaylo muna siya sa politika at mag-concentrate siya sa kanyang tatay. Yan po mga kabibig. Ito ang pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa posibilidad ng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 elections. Kaugnay ito sa paglitaw ng senador sa publiko mula noong November 2025 kung saan naging sentro ng usapin ang kanyang pahayag hinggil sa di umano'y paggamit ng, chokchak chenes ng kanyang kapatid na si Marcos. Sabi ni Amy, my concern as a manang, the older sister, addictus, is very, very serious affliction. And as long-standing, one can erode all kinds of faculties. So it's important that we get over, sabi ni Marcos sa impanayam ngayong araw na to. Naku po. Paano yan? Naku. Saka alam niya siya ang susunod babagsak sa The Hague, sabi ng mga bashers. Naku, si Sara takot sa The Hague. Wala naman naniniwala kahit
ano pa ka malalaalahanin daw. Ipinalabas ni Amy na malalahanin sa anak si Sarah, pero baka takot sa impeachment trial na simulan muli. Ay, yun ang mga komento ng mga bashers ni BP Sara na BP Sara daw takot sa impeachment or baka ma-impeach si BP Sara. So, una na siya nagsalita na hindi siya tatakbo kasi nakakahiya naman ma-impeach siya tapos confident siyang tatakbo. Ano ba kayo? Yan ba iniisip niyo? And do you think itong impeachment na ito ay lalarga? Take note, ilang taon na lang, malapit na ang 2028. 'Di ba? And ito analyze niyo to yung mga taong pipirma, 'di ba? Last time, 19th Congress, maraming pumirma sa impeachment ni BP Sara. Anong nangyari sa kanila? Yung iba natalo. Yung iba, ano sila? They got their karma. 'Di ba? Yung iba nanalo kasi walang kalaban. Ngayong 2028 election, yun ang iisipin nila. Kung pipirma ako sa impeachment, naku, aalagwa yung pangalan ko. Headline ako, yung mga pangalan ng mga kongresista na i-impeach si BP Sara. Knowing malakas talaga si BP Sara. What if si BP Sara hindi tatakbong presidente, pero meron siya patatakbuhin at mangangampanya siya? Ano mangyari yung mga congressman pipirma? So, pag-isipan talaga ng mga kongresista kung pipirma ba ako, kung hindi. For example, yung kampanya ni BP Sara mananalo, uupo yun. Paano lang ako? Kalaban na ako ng admin ng bago. Tapos yung INC. INC, ayaw ng impeachment. 'Di ba? Either impeachment ni BBM or ni BP Sara. What if ang INC hindi ka i-endorse? Ganon na rin. Sayang yung boto. Kaya kabibig. Feel ko talaga kabibig, no? Ngayon ay nag-isip-isip si BP Sara na mas mabuti pa, bigyan niya ng maraming panahon yung tatay niya. Parang i-return niya ang pag-ibig. Ang nangyari ngayon kasi, parang naging strong ang family ng mga Duterte. Baka nagpangilay-ngilay si BP Sara na mas importante yung kapakanan ng tatay ko, yung buhay ng tatay ko, yung panahon na makasama ko yung tatay ko. Baka yun ang iniisip niya. Baka sabi niya, parang hindi pa sa akin yung maging presidente sa 2028. Baka merong naka-destino sa kung sino man. Diba? So, confident na yung iba. Diba, kabibig? Yan ang sabi of course, confident na confident. Katulad nito. Kita nyo ba dyan? Rafi Tulfo at Leni Robredo. Robredo, Tulfo, Tambalan isinusulong ng ilang bilang katapat ni VP Sara. What if si VP Sara hindi tatakbo? Tapos, si Leni at Tulfo, Tambalan. Tapos may Risa Hontiveros at saka Trillanes. So, saan kayo boboto? We don't know. Baka si Ruben Padilla tatakbong presidente kasama si Bongo. Diba kung hindi tatakbo si BP Sara? Ito pa kabibig. Basahin pa natin. Ito Inday Sara makulong ba? Tingnan na the other day. Makukulong ba si BP? Kasi ayun na yung plunder, meron na mga case, di ba? So, irara na yan. Ang tanong kasi dito, pwede niya kasing sabihin na bakit lang siya ang pwedeng kasuhan ng plunder, di ba? Pwede rin naman tahimik siya, hindi siya sasalita. Hindi nga, tahimik kasi ayaw niya talagang magsalita upang hindi maging lab. Para hindi magamit ng mga bashers yung mga statement ni VP Sara. May punto din ito si Jovi na nakikita din niya ang strategy ni VP Sara. Kung ano mang sasabihin ni VP Sara, gagamitin laban sa kanya. So, parang papangit parang gagawin nila lahat para maging pangit ang imahe ni VP Sara. So, every now and then, may mga issue na binabato na ni VP Sara. Once si VP Sara magsasalita, gagamitin naman yung statement VP Sara against her. So, maybe may mga taong nakapaligid ni VP Sara nagsasabi nga, pag may issue, huwag ka na lang magsalita para
less gulo, less interaction, at bahala na sila magkagulo-gulo. Baka yun ang, ano ba, kasi VP Sara hindi masyadong nasil sa plunder eh, di ba? Ang kasi sasabihin, bibitawan niya, pwedeng magamit sa kanya. So, Tama. maganda yung yung nasa likod niya na Tama, mga kabibig. Tama, ano lang ba? Cool lang si VP Sara, kaya nga feel ko kabibig eh. Ramdam ko no na parang hindi siya natakbo sa 2028. Mas focus siya sa kanyang tatay ngayon at mas focus siya kung ano ang magiging legacy niya sa Office of the Vice President. Pero we're praying na sana tatakbo si VP Sara, mga kapipig. Sana kasi siya ang nakikitang pag-asa ng maraming Pilipino. Take note, ang kanyang trust rating at performance rating sobrang taas. Kumpara kay BBM na nag-negative pa nga. 'Di ba? So, ini-expect ng mga tao na si VP Sara ay tatakbong presidente. Pero ang sabi ni Amy Marcos na nag-alinlangan na si VP Sara sa patakbo sa 2028. Mas gusto niya mag-focus sa kanyang tatay Digong sa ICC. 'Di ba? Kasi pag may posisyon ka, natural mahahati yung panahon mo. How much maging presidente ka. So mahahati talaga. So VP Sara wanted to give more of her time sa kanyang tatay. Yun ang nakikita ko ngayon eh. Yun ang nakikita kong gustong gagawin ni VP Sara. Ano sa palagay ko, Bibig? Okay lang ba sa inyo na hindi tatakbo si VP Sara sa 2028? Kasi nag-aalinlangan siya. Parang ako feel ko talaga parang mga 80 to 20%, 80% ayaw niya magtumakbo, 20% gusto niyang tumakbo dahil para sa sambayan ng Pilipino. Kasi mahal ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. Tapos, parang pinipili si VP Sara, 80% yung tatay mo, nasa The Hague, anong bang gagawin natin? Ano bang gagawin mo? Pababayaan mo pa ang tatay mo. Pero sabi ng iba, once maging presidente si VP Sara, magagawa na niya lahat. Pwede na niyang pauwiin ang kanyang tatay dito sa Pilipinas. Ano sa palagay niyo, kabibig? Comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Disclaimer lang opinion ko lang to. For me, ang hirap pumili between ang tatay mo at ang Pilipinas. Between tatay mo at ang sambayan ng Pilipino na talagang ikaw ang tinatanging nakikita na sasagip sa kanila sa kahirapan. Ikaw ang tanging pag-asa ng maraming Pilipino. Ang hirap pala maging politiko. Pero yung ibang politiko, hindi kahirap-hirap ang isip, lalo na kung pag mga kurakot, walang isip yan. Ang iniisip nila pera. Pero kay VP Sara, talagang nag-aalinlangan siya. May tatay siya na nasa The Hague na kailangan ng atensyon, ng oras sa kanya versus may mga Pilipinong sinisigaw ang kanyang pangalan, tumakbo ka sa 2028, kailangan ka namin. Ano ang inyong reaction, kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.